Janela, it's your day off? No. No? Siya si Janela, ang kaisa-isahan kong apo. At nandito sila ngayong Tuesday kasi naka-day off ang kanyang mama at dada, si Janelle at saka si Kate, ang aking anak. And talaga namang ang kulit-kulit nitong batang ito, nakakatuwa na at ang dal-dal-dal-dal niya. At ito nga yung sinasabi niya sa kanyang dog. Ayan, ang name daw ng kanyang dog ay Jonelle. Kaya tatawa. Ito naman si Kate, ang aking eldest na nagwo-work sa St. Boniface Hospital as medical assistant. Naka-day off sila ni Jonelle at pinick up nila itong ating apo na si Janela at tumaan na rin sila dito sa bahay. Dahil na-miss ko nga sila dahil hindi sila nagpunta ng weekend. Kaya naman ang pangako nila ay magda-drop by sila dito ng Tuesday dahil naka-off silang mag-asawa. Kaya naman tinanong ko si Janela kung siya din naka-off din. Hindi pala. Pumasok pala siya sa daycare at pinick up lang sila ng kanyang dada at mama. At ito na nga, nag-practice nga sila ng sayaw ng kanyang wowo. Tinanong kasi siya ng kanyang wowo kung anong natututunan niya sa school. Kaya yan, pinapakita niya sa kanyang wowo yung mga step na natututunan niya. Pag napupunta siya dito ay ayaw niya umuwi ng batang yan kasi nag-i-enjoy siya na makipaglaro sa amin. Wala kasi siyang batang kalaro pagkakatapos ng daycare. Pero mabuti na rin at nagdi-daycare na siya kasi marami siyang nakikilalang mga friends ang mga batang kalaro. At ito nga pala kabukasan, ito naman ang prepare nating breakfast na maaga ako nagising uli at ako na ang nag-prepare ng breakfast namin. So, ang gagawin ko ay bimbimbap. Nagprito ako ng itlog na sunny side up tapos blinanch ko itong mga gulay na ilalagay dito sa ibabaw ng rice. So, half rice sa akin tapos 1 cup rice kay Mr. Tapos inayos ko na itong mga gulay na ilalagay ko dito sa ibabaw ng ng kanin. And then inayos ko ng magkakasama yung bawat kind of ng gulay. At sabi nila, mas maganda daw kumain ng gulay sa umaga dahil ang nutrients nito ay magagamit mo sa buong maghapon. So nakakapagdagdag ng energy at lakas sa buong maghapon. Kaya mas magandang kumain ng gulay sa umaga. At pinartneran ko nga nitong coffee ng Tim Hortons. Yan, may nabibili kasi sa grocery store ng pack na Tim Hortons coffee na masarap. Yan, nauna nang kumain si Mr. kasi maghahanda pa ako para sa aking pagpasok. Siya naman kasi ay mga 11 pa papasok kaya ako mas nauna siyang kumain. At katapos ko nga maligo ito at magbihis ay kumain na din ako. So ang sarap nitong bimbimbap na almusal at napaka-healthy pa. At siya nga pala, kwentuhan ko lang kayo kung ano yung mga work na in demand dito sa Canada. Nakapokus dito ang Canada sa mga healthcare, skilled trades, technology, and logistic na mga trabaho. Dahil marami dito sa Canada ang tumatanda, mga seniors na tumatanda. Kaya naman, mas marami ang mga in demand sa mga healthcare, mga senior. Maraming work sa senior home, mga nurse aides, patient service associates, home support workers at caregivers na tagapag-alaga sa matatanda o may sakit. So mayroon din mga registered nurses and licensed practical nurses. Sa mga skilled trades naman at construction, marami ang in-demand na trabaho sa mga truck drivers, transport at long haul, welders, metal fabricators, electricians, ng mga residential at industrial. Marami din construction trades like carpenters, plumbers, and constructions managers. Sa mga information technology naman, marami ding mga in-demand na trabaho dito katulad ng digital transformation ng iba't ibang industriya. Marami ang in-demand sa software engineers and developers, IT project managers at mga cybersecurity analysts and network administrators. Sa mga linya naman ng negosyo at administrasyon, marami din dito ang in-demand sa accounting clerks katulad ko, bookkeeper, accountants, accounting clerks, bookkeepers, accountants, dyan tayo nalilinya. Meron din namang mga in-demand na jobs sa administrative officers at assistants at mga human resource managers. So, kung sa transportasyon naman at logistic, meron ding in-demand ng mga trabaho like sa warehouse associates, material handlers, supply chain managers.
So, yun lang guys. At i-flex ko lang itong ating mga kulon. Mahilig ba kayo sa kulon? Meron kasi akong friend dati dyan sa Pinas na napakahilig sa kulon. Hi Miss Aida! Ikaw yung tinutukoy ko sa iyo. Napakahilig mo sa kulon. At ito nga palang OOTD ko for today. Okay, papasok na ako guys. Hanggang sa muli. Bye-bye. Love you all and be kind.